Katarungang pambarangay, kailangan ba talaga? Lahat ba ng reklamo o alitan ay dapat dumaan sa barangay? Paano yung nakatira sa magkaibang barangay? O kaya nakatira sa magkaibang city or municipality? Kung hindi po ako a-attend, makukulong ba ako? Lahat ng yan pag-uusapan natin sa video na to habang nandito tayo sa Incognito Siargao, isang napakamura at napakagandang resort dito sa Siargao. Links down below. So basics muna tayo. Ano ang katarungang pambarangay law? The katarungang pambarangay law is a mandatory community-based dispute resolution mechanism. Dahil mandatory, ibig sabihin, hindi pwede na hindi gawin. Ano naman ang legal basis nito? The revised Katarungang Pambarangay Law, formerly PD 1508, which is now replaced by Sections 399 to Section 422 of the Local Government Code or RA 7160. Ngayon, bakit importante to? Kasi it is a condition precedent or a precondition before filing a case or complaint before the courts or any government agency. Ibig sabihin, bago kayo makapagsampa ng kaso o reklamo sa korte o sa kahit anong ahensya ng gobyerno, kailangan yung dumaan sa barangay. Now, ano yung coverage ng Katarungang Pambarangay Law? This covers all disputes between parties living within the same city or municipality with exceptions. Para mas mabilis na maintindihan nyo, isipin nyo lang yung who and what. Who? Sino? Sino ang dapat dumaan sa katarungang pambarangay? Sabi ng batas, yung mga tao or mga partido na nakatira sa iisang city or municipality. So basta nasa iisang city or municipality kayo, kailangan yung dumaan dito. Para maintindihan nyo, gamitin nating example dito sa Siargao. Like I said, nandito tayo sa Incognito Siargao na matatagpuan sa municipality ng General Luna, isa sa mga municipality ng Surigao del Norte. Sa municipality ng General Luna, mayroong 19 na barangay at isa doon yung Poblasyon 1. So kunwari mayroong alitan o hindi pagkakaintindihan or away si Babalu at ang kanyang asawa na si Babala. Tapos sila ay nakatira dito sa GL, sabihin natin sa Barangay Poblasyon 1. Dahil pareho silang nakatira sa isang municipality, which is dito sa General Luna, dapat silang dumaan sa lupon o sa Katarungang Pambarangay Law. Ibig sabihin, bago sila magkaroon ng sampahan ng kaso sa korte, dadaan sila sa barangay muna. Ngayon, paano naman kung gusto niyang kasuhan yung isang tao na nakatira sa ibang municipality, kunwari sa Dapa? Siyempre, dahil hindi na sila nakatira sa iisang municipality, Babalu nakatira sa General Luna, tapos yung gusto niyang ireklamo, nakatira sa municipality ng Dapa. Pag ganun ang sitwasyon, hindi na nila kailangan dumaan sa Katarungang Pambarangay o sa lupon. Kasi nga, magkaiba sila ng tinitirahan na municipality. Pero may exception ulit yan. Kahit magkaiba ang tinitirahan ng mga parties na municipality or city, as long as na yung barangay nila kung saan sila nakatira ay magkadikit kahit magkaiba ng city or municipality, pwede pa rin silang dumaan sa Katarungang Pambarangay basta pareho silang pumapayag na dumaan dito. So to summarize, kung magkaiba ang city or municipality na tinitirahan or kinakasakupan ng dalawang partido, hindi na nila kailangan dumaan sa Katarungang Pambarangay or sa lupon. Maliban na lang kung magkadikit yung barangay na kinakasakupan nila at sila pareho, yung parehong partido, ay sasang-ayon na sumailalim sa lupon or sa Katarungang Pambarangay. And next, what? Ano? Ano ang mga kaso o alitan na saklaw ng Katarungang Pambarangay Law? Actually, walang specific na binigay ang batas na dispute or alitan, no, na covered ng Katarungang Pambarangay Law. Ang binigay ng batas ay yung mga hindi covered, kagaya ng yung mga alitan or disputes na involve ang isang korporasyon, no? Kung isa sa mga kinakasuhan or isa sa mga nagkakaso ay yung korporasyon, hindi covered ng Katarungang Pambarangay Law. O kaya kung yung nireklamo or irereklamo ay gobyerno o empleyado ng gobyerno patungkol sa kanyang opisyal na trabaho, hindi rin kasama yon. Kung ang reklamo o alitan ay patungkol sa lupa na matatagpuan sa magkaibang city or municipality, so ibig sabihin kung yung lupa ay hindi doon sa city o municipality ng nagrereklamo, hindi na kailangan dumaan sa barangay. And then, yung mga krimen na pinapatawan ng batas ng kaparusahan na pagkakakulong na lumalampas ng 1 taon o kaya kaparusahan na multa na lumalampas sa 5,000. Kasama rin dito yung mga alitan na kinakailangan ng agarang aksyon
para maiwasan ang kawalan ng hustisya, kagaya ng mga kaso na mayroong taong nakakulong na, yung mga kaso patungkol sa habeas corpus, at saka yung mga kaso na may kalakip na pansamantalang remedyo o provisional remedies. At higit sa lahat, hindi kasama dito yung mga kaso na pwedeng mapaso dahil mayroong deadline. Dagdag pa rito, kasama sa mga hindi covered, yung mga kaso na nirekomenda ng Presidente o ng Secretary of Justice, pati yung mga labor disputes o alitan patungkol sa trabaho, employment, dahil ito ay sa ilalim ng DOLE. Yung mga kaso patungkol sa Agrarian Reform Law at mga kaso para ipawalang bisa ang hatol ng korte base sa isang kompromiso. Pag mga ganong klaseng kaso, hindi na kailangan dumaan sa katarungang pambarangay o sa lupon dahil yung mga ganitong kaso ay pwedeng isampa diretso sa korte. Ngayon, gusto mong magsampa ng kaso o reklamo sa barangay, sa lupon. Saan ifa-file? Kung ang parehong partido, yung nagrereklamo at nirereklamo, ay nakatira sa iisang barangay, doon yung isasampa yung reklamo sa barangay na nakakasakop sa nagrereklamo at sa inirereklamo. Kung nakatira naman sila sa magkaibang barangay, pero nasa iisang city or municipality lang, ifa-file ang reklamo sa barangay kung saan nakatira yung irereklamo. Depende sa desisyon ng nagrereklamo. Kung patungkol naman ito sa lupa, ifa-file ang reklamo sa barangay na nakakasakop nung nasabing lupa. So, ibig sabihin, kung gusto mong magsampa ng kaso o reklamo sa barangay patungkol sa isang lupa, kung saan matatagpuan yung lupa na yon, doon sa barangay na yon, ifa-file yung kaso. Attorney, paano kung hindi kami nagkasundo sa lupon sa barangay? Anong mangyayari? Mag-i-issue ng CFA or Certificate to File Action ang barangay or lupon. Itong CFA na to or Certificate to File Action na to, ito yung magiging pruweba ninyo na kayo ay dumaan na sa barangay at gamit ito, pwede na kayong magsampa ng kaso o reklamo sa ahensya ng gobyerno o kahit sa korte, pwede na. Paano naman, attorney, kung nagkasundo kami? Anong mangyayari? Ang mangyayari dyan, magkakaroon kayo ng compromise o kompromiso, amicable settlement, may isa pang tawag doon. Kumbaga, ito yung kasulatan ng kasunduan ninyo doon sa lupon or barangay. Ngayon, attorney, paano kung nahimasmasan ako at gusto kong bawiin yung napagkasunduan namin? Anong gagawin ko? Kung gusto mong baguhin o bawiin yung napagkasunduan ninyo, meron lang kayong 10 araw mula sa araw ng pagkakasundo ninyo para gawin to. Pag lumampas yung 10 araw na yon, wala na kayong magagawa. Hindi na mapapawalang bisa ang nasabing kasunduan. Yung napagkasunduan ninyo, magiging parang pinal na desisyon ng korte yan. Ibig sabihin, yung parehong partido matatali diyan sa napagkasunduan ninyo. Ngayon, paano ba ginagawa yung pagpapawalang bisa niyan? Ginagawa yan doon mismo sa lupon kung saan kayo nagkaroon ng kasunduan. Sasabihin nyo lang na nais ninyo na pawalang bisa, itakwil o iurong yung nasabing kasunduan. Ang mga pwedeng dahilan para iurong yung nasabing kasunduan ay yung panloloko, pamimwersa at pananakot. Ngayon, once mapayagan kayo na iurong yon, mag-i-issue yung lupon ng isang Certificate to File Action. At yun na yung gagamitin niyo sa korte para patunay na hindi kayo nagkaroon ng kasunduan sa lupon. So, kunwari ayaw nyong iurong, ang gusto nyo, ipatupad yung napag-usapan nyo. Anong proseso? Anong gagawin? Pwede nyong ipatupad yan sa mismong lupon na nagkasundo kayo sa loob ng 6 na buwan. Pag lumampas yung 6 na buwan na sinasabi ko, maaari nyo lang yan ipatupad sa pamamagitan ng kaso sa korte. Ibig sabihin, hindi na sa lupon. Okay? Ngayon, punta naman tayo sa kadalasang mga tanong. Attorney, paano kung may kakilala sa lupon yung nagrereklamo? Anong gagawin namin? Pwede kayong mag-request sa punong tagapamayapa o yung head ng lupon na palitan yung miyembro na sa palagay ninyo ay kakilala nung nagrereklamo. Attorney, paano po kung hindi kami binibigyan ng Certificate to File Action? O kaya hindi po kami binibigyan ng petsa para magpatawag? Ano pong gagawin namin? Kunin nyo po yung pangalan ng miyembro na yon na ayaw aksyonan yung request ninyo. Tapos, ireklamo nyo po sila sa DILG. Meron po kayong karapatang magreklamo kasi trabaho po nila na dinggin yung reklamo ninyo. Attorney, paano po kung walang kakwenta-kwenta yung nireklamo sa amin? Alam nyo po, kahit sa pananaw ninyo, walang kakwenta-kwenta yung reklamo sa inyo, tandaan ninyo na karapatan ng bawat mamamayan ang magreklamo. At obligasyon din ng barangay na dinggin to at aksyonan. Naintindihan ninyo?
Kasi kayo, meron din kayong karapatang magreklamo. Lahat ng tao, lahat ng mamamayan may karapatan magreklamo. Ganon din yung barangay, obligasyon nila na aksyonan yung mga reklamo doon sa kanila. Okay? Paano naman po kung hindi ako a-attend? Ikukulong po ba ako? Hindi po kayo makukulong. Tanging korte lang po ang may kapangyarihan na mag-issue ng warrant of arrest. Hindi po yung barangay, hindi po yung lupon, hindi po yung nagrereklamo sa inyo. Tanging korte lang po. Ang magiging epekto lang ng hindi ninyo pagsipot doon sa patawag ng lupon, syempre, hindi na mapapakinggan yung panig ninyo. Yung lupon, ang mapapakinggan lang yung panig nung a-attend o yung sisipot. So, ibig sabihin, kung may concern kayo na gusto nyo i-raise o ihain doon sa lupon, hindi nyo magagawa kasi, syempre, wala kayo. Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo sumipot, ay ipapakulong kayo. Okay? Ngayon, dahil hindi nga napakinggan yung panig nyo at hindi kayo nagkaroon ng kasunduan, malamang sa malamang magkakaroon ng CFA or Certificate to File Action yung nagrereklamo sa inyo at isasampa na yun sa korte. Doon, papatawag din naman kayo ng korte o kaya ng fiskal kung kasong kriminal ang inireklamo sa inyo. Okay? And there you go. Ayan yung katarungang pambarangay law. Pinasimplihan ko na para mas mabilis ninyong maintindihan.